Alright, good morning po ulit sa inyo lahat mga kapuso. Hindi ito ang kauna-una ang pagkakataong nanalo ang Pilipinas sa Miss Universe. Sa katunayan, ikatlo ng korona ng Pilipinas ang nasungkit ni Pia Wurtzbach. Yes, at bukod po dyan, laging top contender ang mga Pinay sa prestihiyosong beauty pageant. Patunay na talaga ang ganda ng mga Pinay sa buong universe. Panoorin po natin ito. Itinuturing na pinaka-inaabangan at isa sa pinaka-prestihiyosong beauty pageant sa buong mundo, ang Miss Universe. Sa loob ng 63 taon, mga kandidata mula sa mahigit 70 bansa ang nagtatagisan ng ganda at talento sa pinakamalaking entablado sa harap ng buong mundo. Makailang ulit na ring umangat ang ganda ng lahing Pilipino. Taong 1969 sa Miami Beach, Florida, unang may nakoronahang Pilipinas sa Miss Universe. Ito ay ang noong 18 taong gulang na si Gloria Maria Aspillera Diaz o mas kilala bilang si Gloria Diaz. 4 na taon matapos nito, muling naituon ang spotlight sa ating bansa nang makuha ni Maria Margarita Rojas Moran o Margie Moran at ito naman ay ginanap sa Athens, Greece. Matapos nito, tila naging mailap sa mga Pilipino ang titulo. Gayunpaman, hindi naman tuluyang nabaliwala ang ganda ng Pilipina. Sino ba naman ang maakalimot sa pagiging first runner-up ni Miriam Kiambao noong 1999 na bago makoronahan ay nadapa sa preliminary round ng evening gown competition? Mula noong 2010 naman ay naging sunod-sunod na ang ating swerte sa pageant. Nasungkit ni Venus Ra ng taong iyon ang 4th runner-up. 2011 ang nag-3rd runner-up naman si Shamsi Supsup. 2012 naman ang maging first runner-up si Janine Marie Raimundo o mas kilala bilang si Janine Tugonon. Si Ariela Arida naman ang tinanghal na 3rd runner-up noong 2013 Miss Universe. At ngayong 2015, matapos ang 42 taon, muli nating nasungkit ang titulo sa Miss Universe pageant sa pagkapanalo ni Pia Alonzo Wurtzbach. Mga kapuso, isang napakagandang araw at napakasarap maging Pilipino ngayon, lalo't nakuha ng kandidatang si Pia Wurtzbach ang ikatlo nating korona bilang Miss Universe. Muling umangat ang ganda at puso ng Pinay. Ano nga ba ang kanya naging lamang sa prestihiyosong kompetisyon na ito? Pag-uusapan po natin yan kasama si McCoy Manlapas, isang missologist, at si Raymond Thom Goles, isang beauty pageant analyst. Good morning sa inyo. Good morning. Welcome back. Congratulations. Sino ba naman hindi talaga mapapangiti? Naman, diba? ang tagal hinintay to. Ito sa pre-pageant pa lang talagang angat na daw si Pia. At anong meron ng isang Pia Wurtzbach para manaig sa ibang mga kandidata? The total package, I must say. She'd been preparing ever since 2013 when she placed first runner-up in Binibining Pilipinas. And then the following year, she joined again where she was just part of the top 15 semi-finalist. And then this year, earlier this year, last March, she won. So, yung journey niya na yon, it made her prepared so much na. So, kung i-accumulate natin yon, bonggang-bongga na talaga. Yung experience. Yung confidence na nag-exude sa kanila. And even the fan base. Kasi naipon ang ipon for 3 years, right? Oo nga. So, importante talaga. Like, kasi syempre, yung mga iba, di ba, pagkatapos ng isang pagsali nila sa isang beauty pageant, umaangat na dire-diretso. Si Pia kasi 3 beses, di ba, sa Binibining Pilipinas. So, nakatulong talaga yon, no? I guess, may mga trainings yun May mga trainings doon sa journey niya na yon, provided naman yon ng Binibining Pilipinas Charities, plus yung mga handlers niya. Yung Aces and Queens team who trained her talaga. Who prepared her. Yeah. Matindi ang training ng isang beauty Akala queen, natin, ano? Oo, ganun-ganun lang. Hindi biro yun. Hindi biro. Actually, parang ano ba ngayong December, no? Actually, siguro last month pa lang nagsa-start na yung mga aspiring beauty queens or aspiring Binibining Pilipinas candidate for next year. Which will happen siguro probably March or April. Ngayon pa lang, hindi na yan kakain ng Noche Buena for sure. Isa na yun sa training nila. Totoo yun, ano? Alam mo, kasi pag tinitignan natin si Pia, yung alam mo na may dating talaga to. Iba siya, ano? Oo, sa yung tindig pa X-factor lang, na tinatawag nila. Yung X-factor, yung confidence. Iyan lahat nagagawa sa training, syempre. Yes. Kwentuhan nyo naman kami, paano ba? Ano ba yung mga pinaka, hindi natin nalalaman, ano? Usual na mga training na ginagawa sa inyo, kung kayo Ginagawa pa ba yung may libro dito sa ulo? Hindi na. Ang classic, di ba? Ang 80s. Yung classic. Hindi na. Well, most probably, the purpose of that is para makuha yung tamang posture. Okay. Diba? Dapat at least ears and shoulders in line, abdomen and buttocks in, chin parallel to the ground,
Ayan, yung mga At syempre, bawat basic. sambit mo, ginagawa ko Diba? yung... Ilalagay mo yung libro, madali na siya, di ba? May meron pang ang technique na sumandal ka sa wall, di ba? At talagang Oh my isagad God. mo yung Tapos tandaan mo yung posture Marcel, mo. ganito daw. Ganon. Bawal daw yung mga tatamad-tamad at kubakubang ganon. Ito na isa sa pinakamalaga din, yung question and answer portion. How does one prepare for that? May mga sets of questions ba yan? Kasi, di ba parang... Yes. Oo eh. Talagang Isa sa mga inaaral. isa sa mga training na rin siguro na pagdadaanan ng isang beauty queen is yung Q&A kasi physically you can do it I guess with your gym Totoo yan. coach, di ba? Sa Q&A kailangan talaga yung experience eh. Kung magre-rely ka lang siguro dun sa notebook mo na sinulat mo yung question and then you prepare for the answer, medyo hindi tayo magiging 100% prepared for that. Siguro magandang training kay Pia is yung aside dun sa nakapag-start siya ng showbiz a little bit, di ba? Tapos okay. 3 years din Confidence siyang building sumali. din yun. Yes. Yung exposure na hindi makukuha ng isang beauty queen lang na talagang sinalang mo agad sa beauty Okay. contest. Mas marami siyang kwento. Pag-usapan natin syempre yung tungkol doon sa yung physical, 'di ba? Yung training na 'yan, tapos meron din syempre sa mental sa pagsagot, pero yung pagkakaroon ng grace under pressure which she happened talaga that's to true. have. Mahirap. At that moment. Yun ang talagang I think nagpabilib ano, more than anything doon sa lahat ng grace under pressure. Kahapon nakita natin yun. She did very well in handling yung sa situation na yan. Paano ba yun? Paano ba even itil-train yun? Di ba? Oo nga, totoo. Sa tingin ko, lumabas naturally yung Grace niya. hindi lang yon. Yung, di ba, innate sa ating mga Pinoy na hindi tayo agad-agad yung sumasabak na yung aggressive tayo na pag anya na yung isang sitwasyon na Right. sugod agad. Sa kanya tinansya niya yung situation. Inalam niya muna. Yes, ano? exactly. Hindi siya naging impulsive. Hindi rin siya naging gahaman na, Hindi hoy, rin. akin talaga yan. Ibigay mo na sa akin yan. Hindi ganon eh. Parang nahiya siya eh. Nahiya Din eh. din Kahit siya. na in-explain sa kanya, actually ko yung nanalo. Parang hiyang-hiya din siya lumapit at kunin kasi alam niya may huhubaran para Correct, magkaroon correct. siya. May puso. Meron, Lumabas yung meron. puso niya talaga Oo. na parang sabi niya nga naawa pa siya, di ba, kay Miss Colombia? course, Because oo. alam naman natin, hindi rin talaga biro yung sitwasyon na nalagay si Miss Colombia. Yes. Nasa kanya na yung crown eh. Can you Kinuha imagine ko, oh my having to give it goodness. back? At syempre, iba yung pakiramdam na nag-cheer na, Oo. naramdaman niya na yung saya. Kayo, ano yung naging feeling nyo na nanonood kayo? Siyempre, in-announce na eh, bang Oo, nanalo. Kanya-kanyang gawa na ba kayo? Balik sa labada? Kasi yung ginawa namin eh. Balik sa mga gawaing bahay. Kasi runner-up tapos na na. Ang taas Oo eh, di ba? Okay na. Pero ang okay taas na. ng adrenaline ko, Correct. honestly, kahapon ng umaga. And nung in-announce siya first runner-up, parang nag-subside. syempre, Oo, tapos, back to back. Parang, Since Ano Colombia ba? pa rin As yung in? winner last year. di ba? Right. And then, tapos, i-observe mo rin eh. Usually, in the past Miss Universe edition, na excitement yung mga Right, co-candidates Yes. na lumapit agad doon sa Yes. winner. Pero hindi, parang naghintay sila. Probably siguro may queuing din yun. nararamdaman na. Meron na ng floor kakaiba. director Pero or how will this whatsoever. affect yung blunder kahapon? How will this affect the Sa Miss pageant Universe? itself? Oo. Since yung Miss Universe kasi, as we all know, binenta na ni Donald Trump, no, yung previous owner ng Miss Universe sa bagong talent agency, which is IMG. May mga twist silang Siguro ginawa. pwedeng gumawa Ganyan rin talaga sila pag ng bagong pasabog mayor eh. eh. Bagong Bagong mayor. rules, di ba? Ganun talaga So pati pala definitely dito. this will affect yung mga susunod pa. Uy guys, Magte-train maraming na. salamat ha. I know it's a very exciting day for the both of you. Maraming salamat po kay Manlapas at Raymond Tom Goles. Thanks guys. Thank you. Thank you.